Ako si Maria at ito ang aking kwento. Latag na ang dilim nang nagpa siyang bumalik sa farm si Max. Mananatili pa sana sa syudad ng isa pang araw dahil may dokumentong gustong ipakita si Ella sa kanya. Subalit tumawag sa kanya si Mang Jenner at sinabing hindi raw maibabiyahe ang kanilang mga ani dahil hindi pa tapos sa pagkukumpuni ang nasirang tulay. Sinabihan na niya ang mga tauhan umaga pa lang na tumulong na sa pag-aayos ng tulay dahil hindi maaaring madelay ang biyahe ng mga palay. May nakausap na siyang buyer kaya hindi siya maaaring pumalto sa transaksyong iyon. Now he's going home to check kung natapos din ba ang tulay o hindi. Makipot ang daan sa alternate route na tinutumbok ngayon ng binata, na hindi kaya ang kahit na isang 10-wheeler truck na siyang gagamitin ng mga buyers sa pag-pick up sa mga palay. If one truck cannot fit on that narrow road, paano pa kaya ang 3 truck na siyang kailangan upang mahakot lahat ng kanilang ani sa farm? The small bridge needs to be reinforced and fixed temporarily. Iyon lang ang tanging paraan upang maibiyahe nila ang kanilang mga ani. Nasa ganoong pag-iisip si Max nang tumunog ang kanyang cellphone. Nang sumulyap ang binata sa screen, si Minerva ang tumatawag sa kanya. Nagbuga ng marahang hininga si Max bago sinagot ang tawag. Yes, Minerva? Anang binata. Sir Max, itatanong ko lang po kung uuwi kayo ngayon sa farm? Tanong ng dalaga. I'm on my way home. Suminghap ang dalaga sa kabilang linya. Talaga po, sir? Ani Minerva, sumigla ang tinig. Yes, why? Ano po kasi? Kasi may ibibigay lang po sana ako sa inyo, sir. Kahapon po nandito rin ako kaso hindi po kayo umuwi. Alright, hintayin mo na lang ako, Minerva. Malapit na rin naman ako. Ani Max. Okay po, sir. See you po. Sabi pa ng dalaga bago tuluyang pinutol ang tawag. Nagbuga ng hininga si Max. Iniisip kung ano ang madaratnan sa bahay na ibibigay pa ng personal ni Minerva. Nasa ganoong pag-iisip ang binata nang madaanan niya ang property ng mga De La Rosa. Maraming nakatiwangwang na lupa roon dahil hindi rin naman matutukan. Kung mayroon mang bentahe ang malawak na lupaing iyon kesa nang sa kanya, iyon na marahil ang mas malapit ito sa dagat. Sa nakalipas na ilang taon, hindi lang minsang sinubukan ni Max na kausapin si Doña Cora na ipagbili sa kanya ang parte ng dagat sa property nito. Subalit, ang abogado nito ang lagi niyang nakakausap. And the answer is always no. Now, he understands why. Buhay si Leticia and she will have the last says in every single property of Doña Cora. Automatikong nagsalubong ang mga kilay ni Max nang mula sa di kalayuan, nakita ng binata na bukas ang halos lahat ng ilaw sa rest house ni Doña Cora. Bagay na hindi madalas mangyari. It has been years since Doña Cora visited the place. Ang mga katiwala lamang at mga tauhan sa hasyenda ng mga De La Rosa ang tumatao roon. Kaya naman hindi maiwasan ni Max ang magtaka kung bakit bukas ang lahat ng ilaw ng rest house. Well, that's the least of his concerns now. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay makauwi sa lalong madaling panahon upang tingnan kung naayos ba ang tulay o hindi. And then of course, there's Minerva. Muling nag-concentrate sa pagdadrive si Max. Makalipas ang ilang minuto, nakalabas din sa makipot na daan ng binata at tinumbok na ang mas maayos na daan patungo sa sariling farm. Nakalipas ang 5 minuto, tuluyan ng ipinarada ng binata ang sasakyan sa harap ng bahay. Sir, mabuti at nakauwi na kayo. Bati ni Milagring kay Max nang salubungin ito ng matanda sa front door. Hello, Manang. Si Mang Jenner, nasan siya? Gusto ko siyang makausap. Ani Max habang naglalakad papasok ng bahay. Nasa kusina po sila nagari. Nagkakape. Talagang hinihintay po niya kayo. Sagot ng matandang katulong. Tumangu-tangu si Max. Si Minerva po, nasan siya? Nasa lanay po, Sir Rat. Sir Max! Anang pamilyar na boses ni Minerva. Mula sa lanay ay nagmamadaling pumasok ang dalaga nang marinig ang boses ni Max sa front door. Nandito na po pala kayo, sir. Anang dalaga. Matamis ang ngiti sa labi. May bitbit itong isang box at isang envelope na kulay puti. Makahulugang sumulyap si Max kay Milagring.
Mataktika namang nagpaalam ang katulong. Naiwan ko po una kayo, sir. Ani Milagring bago bumalik sa kusina. Si Minerva naman ay nanatiling nakatitig kay Max. Nakangiti. Tumikhim ang binata. Minerva, may ibibigay ka ba sa akin, sabi mo? Noon pa lang tila natauhan ang dalaga. Yes, sir. Here. Anang dalaga. Inabot kay Max ang hawak nitong box at envelope. The box contained hard chocolates, habang ang envelope naman ay naglalaman ng imbitasyon. Pasensya na po kayo, sir. Kakapalan ko na po ang mukha ko. Gusto po kasi kayo kunin ng ate ko na ninong ng anak niya. Yang nasa envelope po ng invitation. Sa susunod na linggo na po ang binyag, sir. Alam ko pong busy kayo. Pero sana, pumayag po kayo. Anang dalaga. Tiningnan ni Max ang imbitasyon bago nag-angat ng tingin sa dalaga. Okay, tell your sister I accept the invitation to be her son's godfather. Sagot ni Max, formal. Namilog ang mga mata ni Minerva, lalong nagningning. Thank you, sir. Sasabihin ko po kay ate. Tumango si Max. And what about this box? What is this for? Agad na pinamulahan ng pisngi si Minerva. Ano kasi po, gumawa po ako ng chocolates para sa mga kasamahan ko sa trabaho. Naisip ko lang po na bigyan na rin kayo at… Thank you, Minerva. I appreciate it. Mabilis na putol ng binata sa dalaga. Pasensya ka na ha, kakausapin ko pa kasi si Mang Jenner, kaya medyo nagmamadali ako. May sasakyan ka ba? Umiling si Minerva. Alright, ipapahatid ulit kita kay Mang Sebio. Ani Max bago tinawag ang driver sa may kusina. Humahangos na lumabas sa kusina ang matandang lalaki at lumapit kay Max. Sir, may pag-uutas po ba kayo? Ani to. Manong, pakihatid na po si Minerva sa kanila. Ani Max bago bumaling sa dalaga. Salamat ulit, Minerva. Anang binata bago tuluyang naglakad patungo sa kusina. Pagdating doon, nadatnan niyang nagkakapi si Mang Jenner. Subalit nang makita siya ay agad na tumayo sa upuan. Sir, nandito na po pala kayo. Matandang lalaki. Anang tipid nang umiti si Max. Tumango. Kumusta po ang tulay, Manong? Naihabol ba na tauhan natin ng solusyon para makadaan ng trucks bukas? May kaunti pa pong hindi naaayos, sir. Pero sabi ng mga tauhan ng munisipyo, kayang-kaya nilang kumpunihin yun hanggang bukas ng tanghali. Nagpasalamat din po sila sa pagtulong natin. Mas napadali raw po ang pag-aayos nila sa tulay. Anang matandang katiwala. Tumangu-tangu si Max. Mabuti naman po kung ganun. Sige na po, Mang Jenner. Maaari na po kayong umuwi. Magkita na lang ulit po tayo bukas sa bodega. Ani Max, tatalikod na sana palabas ng kusina nang may maalala. Siya nga pala, Mang Jenner. Pagdaan ko kanina sa kabilang hasyenda, bukas ang ilaw sa buong bahay. May bisita ba sila o may kasiyahan? Opo, sir. Umuwi raw po si Doña Cora, sir. Mukhang magtatagal dito. Natigilan si Max bagong ngumiti. Sevi, saan ka galing? Tanong ni Demi sa pinsan nang makita ng dalaga na kararating lang nito mula sa kung saan. Diyan lang ate, nagpahangin. Anang binata bago dire-diretsyong pumasok sa rest house. Napabuntong hininga si Demi. Hindi ka naman ba sasabay sa agahan, Sevi? Busog pa ako ate, mamaya na lang. Aakyat muna ako sa kwarto. Anang binata bago nagtuloy-tuloy sa pag-akyat ng hagdan. Naiwan si Demi sa lanay na nanlulumo. 2 araw na sila sa rest house, subalit wala pa ring pagbabago kay Savvy. She was hoping that the change in environment would make Savvy feel better. Kaya lang, parang mas lalo itong naging balisa. Ang sabi ng mga katiwala ay hindi pa raw pumuputok ang araw ay lumalabas na ito at nagpupunta sa kung saan. Hindi naman nagagawang sundan ng mga katiwala si Savvy dahil kapwa-abala ang mga ito sa kanilang ginagawa sa bawat araw. Kaya naman muling bumalik ang pag-aalala ni Demi para sa pinsan. Bukas sa pagbabalik niya sa syudad, isasama na niya ito sa ospital at ipapa-check up. She just knew that Savvy needs intervention again and she gave up to him ASAP. Mommy, is Uncle Savvy sad? Inosenteng tanong ni Kali sa ina maya-maya. Kasama ito ni Demi na nag-aagahan sa lanay. Bumalik si Demi sa anak. No, I don't think so. He just misses his mom. Pumulot ng grape sa kanyang plato si Kali. I miss my Papa Christoph too, Mommy.
Inabot ni Demi ang pisngi ng anak. I'm sure your papa misses you more, sweetheart. Why don't you finish your food faster and let's try calling your papa again? Ngumiti si Callie. Yes, Mommy! Yes! Anang paslit, ibinalik ang tingin sa plato nito, lalong ginanahan sa pagkain. Pilit naman ang ngumiti si Demi. Hindi sigurado kung gagawin ang sinabi sa anak o hindi na lang muna. Mula kasi nang umalis si Christoph, hindi pa siya nito nagagawang tawagan. He just sent her a message that he's back in the US at papasok agad sa ospital. That was 2 days ago. Mula nang ipanganak niya si Callie, Christoph has not gone silent for that long. Ayaw niyang magdemand ng oras dito. It's just that she has silence weird. Kahit naman na busy ito sa ospital, nagagawa pa rin itong tawagan silang mag-ina at kamustahin. Subalit ngayon? Good morning! Nakangiting bati ni Doña Cora sa mga apo. Kabababa lang nito mula sa hagdan. Good morning, Lola! Si Callie, kuntodong ngiti. Si Demi naman ay ipinaghila ng upuan ng abuela. Good morning, princess! Sagot na matandang babae sa apo. You're eating fruits and vegetables. Very good. Yes, Lola, because Papa Christoph said I must eat my fruits and vegetables every day. Bibong sagot ng bata. Muling ngumiti si Cora. Your papa is right, princess. Go ahead. Keep eating so that you'll grow tall and beautiful like your mommy. Mabilis na tumango ang bata. Muling nilantakan ang cut of fruits na nasa plato nito. Si Cora naman ay tumingin kay Demi. Sinusumpong ang tuhod ko, iha. Marahil na nibago kahapon. I have never tried walking that far in a while. Anang matanda. Sinamahan ni Demi na maglakad-lakad ang abuela sa loob ng hasyenda kahapon. Subalit, hanggang sa mga tirahan lamang ng mga tauhan ang narating nilang maglola dahil agad itong nahapo. I told you, we should have used the ATV in roaming around, Lola. Mas malayo sana ang napasyal natin, hindi ka pa napagod. Ani Demi. But I missed walking around the property. I and your Lolo Matias used to stroll around when he was still alive. Those were happy times, iha. Gusto ko sanang muling maramdaman ang saya sa paglalakad dito sa probinsya. Kaya lang, hindi ko naalala na mahina na nga pala ang aking mga tuhod. Natatawang kwento ng matanda. But it was fun walking around here, right? Ngumiti si Demi. Opo, Lola. Ang sabi po ni Mang Santi sa akin ay hanggang sa may dagat raw po ang ating property. Gusto ko pong pumunta roon one of these days. Namilog ang mata ni Cora. Yes, iha. You should go there and look. Or better yet, we should go and... Oh! Hindi na naituloy ng matanda ang sanay sasabihin nang kumirot ang tuhod nito. Mariing pumikit ang matanda at agad na napahawak sa kanyang nananakit na tuhod. Agad namang dinaluhan ni Demi ang abuela. Lola, are you okay? Umiling si Cora. I think I need to see a doctor. Kagabi ko pa ito tinitiis. Kaya rin ako nahuling bumaba dahil sunusumpong-sumpong ang sakit. Then let's go to the hospital. May private hospital naman sa bayan, hindi ba? Sandali at ipapahanda ko kay Manong Jacobo ang sasakyan at... Wala si Jacobo, iha. Hindi ba't inutusan natin siyang lumuwas ngayon sa syudad upang kunin ang iba nating mga gamit na naiwan pa sa mansyon? Ani Cora, lukot pa rin ang muka. Napasapo na sa kanyang ulo ang dalaga. Nawala sa kanyang isip na pinaluwas nga pala nila si Jacobo sa syudad. But she cannot just sit around and watch her grandmother suffer from pain. Can she? Stay here, Lola. I'll just make some calls. Maybe I can look for a doctor na willing kang puntahan dito. Anang dalaga bago nagmamadaling pumasok sa loob ng kabahayan. She tried calling Erica. Nagbabaka sakaling mayroong pwedeng i-refer na doktor ang kaibigan sa kanya. But Erica is busy. Ni hindi nito sinagot ang kanyang tawag. Maya-maya pa, tinawag ng dalaga ang mga katiwala at nagtanong. Manang, may kakilala po ba kayong doktor sa bayan na pwedeng tumingin kay Lola dito sa rest house? Tanong ng dalaga kay Angie. Naku ma'am, hanggang sa center lang po kami nagpapacheck up na magpapamilya dito. Kahit sinamang hilat Mang Santi, sa center lang din. Pero hindi po araw-araw ang pasok ng doktor doon. Sa Marcelino Medical Center, doon po maraming doktor, pero wala po kaming kakilala ron. Napabugan ng hininga si Demi. She needs to do the fastest solution in her mind. She needs to look for a doctor herself.
Sige, Manang, pakitingnan po muna si Lola. Pupunta ako sa bayan para humanap ng doktor. Sabi ni Demi bago mabilis na kinuha ang susi ng lumang pick-up at inilabas iyon sa garahe. Ma'am, wala po sa kondisyon ng sasakyan. Habol ni Angie sa amo, subalit tila walang narinig si Demi. Pinaharurot lang niya ang sasakyan palayo. She used the driving app to check the directions where she's going. The fastest way was through the small bridge, a couple of kilometers away. Yun ang tinumbok na daanan ni Demi. Subalit ilang metro na lang sana ang layo niya sa maliit na tulay, biglang tumigil ang lumang pick-up sa gitna ng daan. No! Anang dalaga, ipinukpok ang kamay sa manibela. Nabalaho pa ata siya kung kailan siya nagmamadali. Pilit binuhay ni Demi ang makina, subalit bigo siya. Maya-maya pa, may dumaan na big bike at huminto sa tapat mismo ng bintana ng driver's seat. Nang tingnan ni Demi, agad siyang napasinghap nang makita ang pamilyar na bulto ni Max na siyang nagdadrive ng big bike. Sandaling nagkatinginan ang dating mag-asawa. Si Max ang unang nakahuma, ngumiti. Hi Demi, need help? Anito, hindi agad nakahuma si Demi sa sinabi ni Max. Her mind was spinning in confusion. Hindi niya lubos akalain na sa ikatlong pagkakataon, muli silang magkikita ni Max. And out of all places, doon pa sa probinsya, and during emergency, at that. Demi, are you okay? Pukaw ni Max sa dalaga maya-maya. She seemed shocked for lack of better word. Well, ganun din naman siya. Ang plano niya sana'y sadyain ang rest house ng mga De La Rosa bukas. He wanted to greet Doña Cora for old time's sake. Subalit gaya ng dalawang naunang, hindi sinasadyang pagkikita nila ni Demi. Mukhang may ibang plano ang tadhana kaysa sa kanya. Kailangan mo ba ng tulong sa pick-up mo? Nakita kong bigla kang huminto. Dugtong ni Max nang manatiling tahimik si Demi. Nakatitig lang sa kanya. Pilit na hinamig ni Demi ang kanyang sarili. Sigurado na siya ngayon na talagang pinaglalaruan siya ng tadhana. Why does she keep meeting Max in the most unexpected of places? And why does he look ruggedly handsome in just his cotton shirt, pants and boots? Even his skin is a little darker, na para bang naglalagi ito sa arawan. Is he? Tumikim si Demi. Pilit na umiwas ng tingin. Max is the least of her concerns now. Nagmamadali siya. Kailangan niya magpunta sa bayan para mapadoktor ang kanyang abuela. Abuela. That snapped her out of what seemed like the trance she was in. I need a doctor. Alanganing sabi ng dalaga. She doesn't want Max's help. In fact, she doesn't want anything to with him. Pero anong magagawa niya? Naroon siya sa gitna ng daan. Nabalaho ang sasakyan na siyang tanging paraan upang makapunta siya sa bayan at maikuha ng doktor ang kanyang abuela. She is more than desperate. Doktor? Para kanino? Bakit? Nasaan si Christoph? Si Max. Nagsalubong na ang kilay. Bumaba na rin ang big bike nito. Kay Lola. Masakit kasi ang tuhod niya. She had a fall few years ago and... Okay then, I'll make a call. Putol agad ni Max kay Demi. Inilabas ang cellphone at nagsimulang magtawag doon. Kabado naghintay ang dalaga sa loob ng kanyang sasakyan habang pinagmamasdan si Max na nakikipag-usap sa kung sino man sa cellphone nito. Okay, Tanya. Yes, nandito pa kami sa daan malapit dito sa tulay. Alright, we'll wait for you. Ani Max, bago tinapos ang tawag. Bumaling ito kay Demi pagkatapos. Tanya will be here in 3 minutes. 5 minutes stops. And this Tanya is... Ani Demi, lihim na pinagalitan ang sarili. Hindi dapat niya tatanungin yon. Nasabi lang niya ang nasa isip. The doctor of course. Siya ang head ng internal medicine department sa ospital sa bayan. Good thing, off niya ngayon. Kaya mabilis niya tayong mapupuntahan dito. Sagot ni Max. Sumandal sa big bike nito. Hindi na sumagot pa si Demi. Umiwas na lang ng tingin. Ayaw na niyang magsalita. Baka kung ano-ano na naman ang matanong niya. Gusto mo, tingnan ko sa sasakyan mo? Baka makita ko kung anong sira. Bukaw ni Max kay Demi maya-maya. Nagsalubong ang mga kilay ng dalaga. Bumakas ang pagtataka sa muka. So, you do not only ride big bikes now, you also check on cars? Sagot ni Demi, sarkastiko. Subalit imbis na mainis, marahang natawa ang binata at tahimik na tinungo ang hood ng pick-up at binuksan iyon. Hey,
What are you doing? Stop that! Nagtataray na sabi ni Demi. Napilitang bumaba ng sasakyan upang tingnan ang ginagawa ni Max. Don't touch my property! You have no right! Hindi na naituloy pa ni Demi ang nais sabihin nang makita niyang may tinanggal na parte ng sasakyan si Max. The piece he took out looked old and full of rust. Kailangan mapalitan ito. Ito ang nag-short. Kulang din sa tubig ang makina mo. You're lucky you didn't blow up into pieces, Demi. Ani Max, seryoso. This vehicle is not conditioned for the road. It's a miracle that you've driven it this far kung galing ka sa hasyenda ninyo. Hindi man lang ba tinignan ni Christoph itong sasakyan mo bago kanya pinayagang magmaneho? Napabuga ng hininga si Demi. Muling nagpigil ng emosyon. Sa tingin mo kung nandito si Christoph, mamumroblema pa ako ng ganito? Bakit? Saan nagpunta yung boyfriend mo? Tumalim na ang mga mata ni Demi kay Max. Tuluyan nang kumawala ang inis sa dibdib. And why are you being nosy? Who are you to question me like this? Gusto mo rin bang itanong ko sa iyo why this Tanya seem to be at your beck and call? Natahimik si Max. See? It's uncomfortable, right? Hindi porke tinutulungan mo ko ngayon. Obligado na akong sagutin ang lahat ng tanong mo, Mr. Guerrero. Please, let's respect each other's boundaries. Umigting ang panga ni Max, subalit ngumiti rin pagkatapos. Alright, if that's what you want, then I'll respect that, Miss De La Rosa. Ani Max, sumakay na ulit sa big bike nito at muling pinaandar ang motor. Biglang nataranta si Demi. Where are you going? You said you want your boundaries respected. I'll stay under the shade with my bike while you stay here under the sun. Ikaw na lang ang mag-abang kay Tanya. Total ikaw naman may kailangan sa kanya, di ba? Ani Max, sarkastikong ngumiti bago tuluyang pinaandar ang motor nito sa ilalim ng puno ng akasya sa malapit. Nagngingit-ngit man, pinanindigan ni Demi ang manatili sa tabi ng nabalahaw na sasakyan. Dahil totoo naman, siya ang may kailangan. Siya ang dapat mag-abang sa tinawag nitong doktor. Subalit hindi pa rin mapigilan ni Demi ang mainis kay Max dahil hindi man lang siya nito inaya sa lilim. Hindi pa rin talaga to nagbabago. Antipatiko pa rin to. Umirap ang dalaga. Nag-concentrate sa paghihintay sa doktor. Matapos ang ilang minuto, sumungaw sa dulo ng daan ng isang motorbike. Hindi naglaon, huminto iyon sa tapat ni Max. It was Tanya, the doctor. Pinanood ni Demi na mag-usap ang dalawa. They look comfortable with each other, na para bang laging nagkakasama ang mga ito. Now she wonders if they are in a relationship. Tanya is pretty, a typical Filipino beauty with soulful eyes, silky straight hair and beautiful smile. And Max? He's still as devastatingly handsome as ever. She must admit and… Demi, hey! Ani Max, pumitik pa sa mismong harapan ni Demi. Hindi niya namalaya na nakalapit na pala ito sa kanya. Tinatanong ni Tanya kung anong nangyari kay Lola Cora. Napakurap-kurap si Demi. Pilit na hinamig ang sarili bago mabilis na sinabi sa doktor ang nangyari. Tumango si Tanya. Alright, let's see the patient. Anang doktor bago bumaling kay Max. Lead the way. Come on, Demi. Ani Max, muling sumakay sa big bike nito. Umusog paharap upang magkaroon ng espasyo sa likod nito. Hell no! Sigaw ni Demi sa isip. Bumaling siya kay Doc Tanya. May malaki itong bag sa likod ng motorbike nito. And the only choice is… Shit! Huminga ng malalim si Demi bago napilitang umangka sa big bike ni Max. Ngumisi naman si Max. Hold tight, Miss De La Rosa, and just enjoy the ride. Anito bago pinatakbo ang sasakyan.